ang lahat para sa taong mahal mo. Sabi nila, huwag mo raw ibigay ang lahat kapag nagmahal ka. Pero kahit ganun, nakukuha mo pa rin ibigay sa kanya ang lahat-lahat dahil mahal na mahal mo siya. And that's the reality. We are willing to give everything to someone because of love. Pero tama pa ba? Sakto pa ba gihapon nga ihatag nimo ang tanan sa iyaha tungod kay gihigugma gid nimo siya? At kailan ba nagiging mali na ang pagbibigay ng pagmamahal sa taong mahal mo ng sobra? Well, kapag mukha ka lang minamahal, yung feeling na mahal ka lang dahil kailangan ka, talagang hindi tama para sa'yo na ibigay yung lahat sa kanya. Pero kapag tunay siyang nagmamahal, yung binuhos niya lahat para sa'yo, tama talaga na ibigay mo ang lahat-lahat sa kanya. Dahil kapag tunay yung pagmamahal niya, hindi siya nag-expect ng kapalit sa mga nagawa niya dahil mahal ka niya. Kanang open sa iyahang kasing-kasing ang paghigugma sa imuha. Kaya nga tama daw na ibigay mo lahat kung yung minamahal mo ay tama para sa'yo. Hindi masama kung ibigay mo ang lahat sa taong minamahal mo. Kung yung minamahal mo ay yung the one. Kung siya na talaga, unang ayaw pangwenta. Huwag mong bilangin kung ano yung mga naibigay mo. And love them harder every day. Dahil alam mo, nagiging mali lang yung pagmamahal kapag ikaw na yung nauubos kakamahal sa kanya. Pero hindi ka na pinapakitaan ng pagmamahal in return. Dahil kapag tama yung taong binigyan mo ng pagmamahal, higit pa sa pagmamahal yung naibibigay mo sa sarili mo. At laging tandaan that you deserve someone who doesn't just love you, but someone who knows how to make you feel loved. Nakuha na niya yung gusto niya, kaya iniwan ka na. Love should be unconditional. Pero may mga taong minamahal lang tayo dahil kaya nating ibigay yung mga bagay na makakapagpasaya sa kanila. Yung nakakalungkot lang, eh hindi pala talaga ikaw yung nakakapagpasaya sa kanya. Tanan-tanan, nahatag mo sa iya. Kay lagi, love, kaayanin mo siya. Gikan sa mga online item na ganahan niya, gina-purchase nimo para sa iya. During monthsary and anniversary, naghahatag pa ka gifts, uban pa. Without expecting anything in return. Kay lagi, love, kaayo nimo siya. And para nimo, gusto nimo siya gina-surprise tungod kay siya nagyod ang imong nakita nga para nagyod sa imuha. Pero yung nakakalungkot, ay ginagamit lang pala tayo para makuha nila yung mga bagay na kaya nating ibigay sa kanila. At kapag nakuha nila yung mga bagay na yun, at kapag nakuha na nila yung kanilang mga gusto, nagbabago na kaagad ang kanilang trato. Kumbaga, pinaniwala ka muna na
mahalaga ka, na mahal ka. Tapos, pag nakuha na niya yung mga gusto niya, kapag okay na siya, bigla na lang din siyang mawawala. Yung minsan, mapapatanong ka na lang kung kulang ba, kung sobra ba, at bakit niya nagawang iwan ka na lang ng basta-basta. Pero kahit naman siguro ganon, ang importante, na iparamdam mo yung pagmamahal mo at hindi ka nagsisisi na minahal mo siya. Dahil sa pagmamahal mo sa kanya, marami kang natutunan. Ikaw ay natauhan. At maraming mga bagay ang naging rason kung bakit ka dapat na mas maging matatag pa at patuloy pang lumaban. Hindi magiging madali ang paglimot mo sa kanya kung patuloy mong aalahanin kung paano kanya pinasaya. Tandaan to know your worth. I know that you have been betrayed in many ways. But remember that that betrayal was actually a blessing, because you are exactly where you need to be. You might be alone, but you are genuinely happy. Mahal ka ba talaga o naa-appreciate ka lang dahil minahal mo siya? Do you love me because you love me? Or do you love me because I love you? Sometimes we thought na mahal tayo. But the thing is, they don't really love you. Napoprovide mo yung love that they've been wanting to feel. Kaya ka niya na-appreciate. Kaya maganda yung pakikitungo niya sa'yo. Kaya akala mo rin na mahal ka. Dahil mabait siya. Dahil hindi ka niya pinapabayaan. Dahil nararamdaman mong andyan lang siya. Pero wala ka kabalo nga di judi ay ikaw ang iyang gusto. Kaya mahirap talaga kapag nag-assume tayo. Dahil akala natin meron, pero wala pala. Kaya minsan nag-overthink talaga tayo ng malala. Kaya kahit na mahirap, dapat na lang talaga natin itong tanggapin na dito sa mundong walang kasiguraduhan, matuto tayong maging masaya kahit hindi na siya kasama, o kahit mag-isa ka na lang sa mga bagay na dapat sabay niyo pa sanang nilalakbay. Kaya mahirap yung akala mo mahal ka, pero ginawa ka lang palang pansamantalang sandalan sa mga panahong wala siyang matakbuhan. You love them so bad, lahat ginawa at binuhos mo para sa kanya. Pero hindi ka pala mahal. Yung nahumaling lang siya dahil sinagip mo siya noong mga panahong mag-isa siya. Kaya kapag nagmahal ka ng sobra-sobra pero hindi ka minahal pabalik, remember that you deserve to be loved by someone who looks at you like you're the only one in the room. At tandaan na
deserve mong mahalin at piliin. Hindi yung muntik na mahalin at muntik lang na piliin.